pangit ang pangyayari, still, there is joy. Yes, umiiyak, pero may kagalakan dahil may pag-asa sa Panginoon. Amen? Tutuloy ko po, 2 minuto na lang bago mag-alas 11. Imensya. Kapayapaan. Sino pong payapa ngayon? Amen? Sana po nagmamanifest ang banal na Espiritu sa atin. Kapag pala hindi tayo payapa, parang walang banal na Espiritu. Yung kapag halimbawa nandito ka, halimbawa lang hindi ko sinabi kayo ito. Halimbawa nandito ka, parang gusto mo na laging umuwi. Ano ba yan? Dapat payapa, kapatid. Amen? Parang di mapakali. Payapa, banal na Espiritu po ang may bunga niyan. Pangalawa, pasunod, pagtitiyaga. Di ba, amen? Naniniwala po ba kayo lahat na nandito kayong gabi ay nagtitiyaga? Amen? Ay, nag-amen. Nagtitiyaga kayo. Gusto ko pa sana magkwento, kaya lang, mapatagal tayo. Dali natin, kabaitan. Yan. Pwede bang pakita ng katabi mo? Seryoso mong sagutin naman, kapatid. Sabi ko sa kanya, kapatid, sa tingin mo, mabait ba ako? Ewan ko sa'yo. Mabait. Kuya Boy, usapin mo naman si Ate Mina. Baka malungkot yan. Mabait ba? Mabait? Mga kapatid, nagmamanifest yun. Pwede ba magmanifest sa buhay natin ng banal na Espiritu? Amen. Sunod. Kabaitan, kabutihan, katapatan, nawala. Sunod. Kahinahunan. Ano yung kahinahunan? Yung galit na galit ka pag nakikita mo. Sabi, parang Angry Birds. Sabi nung teacher nila. Yung kapag pag kinokontrol yung galit, deep breath, deep breath, deep breath, deep breath, deep breath. Amen? Saan yung mas madalas maranasan yan? Sunod, sa school. Sa school. Sino yung estudyante dito? Yung mga estudyante dito, mga kapatid, madalas maranasan daw ng teacher sa school yon. Tumulong naman kayo para maibsan-ibsan. Amen. Sunod. At pagpipigil sa sarili. Ang sabi ng mga talata, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako, meron pong dalawang bagay na dapat nating maintindihan para po maranasan at magmanifest ang banal na Espiritu sa atin. Una, ipinako na sa cross ang mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman. Ipinako na doon. Nung sumampalataya ka kay Kristo, kasama nung ipinako yung dating ikaw. Yung iyong mga laman, yung makalamang pagkatao, kasama itong ipinako. Pangalawa, at masasamang hilig. Dito. Nung palang sumampalataya tayo kay Kristo, para na rin natin ipinako yung dati nating mga sarili. Sino po dito ang naipako na kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang dating buhay, taas ang kamay? Salamat kapatid. 4, 5, 6. Salamat. Yung iba, naipako na ba ang ating sarili sa cross? Sabi ko sa katanong mo, kapatid, huwag mo nang kunin. Nakapako na bubunutin mo pa Amen? Hallelujah. At kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Sa lahat po ng mga sinabi ko ito, mga kapatid, simple lang po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay may Kristo sa buhay mo, mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi po biro yung sinabi ng Panginoon sa mga talatang binasa natin. Nung sabihin po niyang hindi magmamana ng bahagi sa kaharian ng Diyos ang sino mang hindi namumuhay ayon sa banal na Espiritu. Hindi po siya nagbibiro. Kung gusto po natin na maranasan ang presensya ng Diyos sa bawat araw natin, ihilingin natin sa Panginoon, tulungan niya tayo na mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Pwede ko po bang anyayahan ng mga kapatid na Vince, Brother Joey, and Sister Mina sa umagang ito? Ganito po gagawin natin. Para dire-diretso po tayo. Pupunta po sa inyo mga kapatid
Kukuha po kayo ng tinapay at saro. Bago po yun, papaliwanag ko po kung anong gagawin. Tayo po ay magpo-communion. Sino man po kapatid na nandito, na naniniwala siya na ang Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa kanya, wala na iba. At naniniwala siya ng Panginoong Hesus ay Diyos, Panginoon ng kanyang buhay. Naniniwala siya ng Panginoong Hesus ay namatay sa krus dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kasalanan ng tao. Inilibing at muling binuhay ng Diyos upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesus at sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, isinusuko mo ang iyong buong pagkatao sa Diyos, gusto mo na sumunod sa Panginoon sa buong buhay, aniyahan ko po kayong kumuha ng tinapay at ng saro. Ano po ito? Yung pong tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus. Yan po yung nabayubay sa krus para po tayo ay mabayaran sa ating kasalanan. Tapos yung pong saro, sumisimbolo sa kanyang dugo na ihuhugas sa atin. Kung tayo po ay sumampalataya sa kanya, magtatamo po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Mga kapatid, hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero gusto ko po seryosohin natin ang bagay na ito. Kasi ang sabi po ng Bible, ang sino mang tatanggap nito, iinom o kakain ng tinapay, iinom sa saro, na hindi pinahahalagahan ang katotohanan sa likod nito. Siya po ay imbis na mapagpala, ay nagbibigay ng hatol sa kanyang sarili. Kung seryoso pang gusto mo sumunod sa Panginoon, pwede po kayong tumanggap, pupunta po sa inyo mga kapatid, dadalhan po kayo dyan. Sabay-sabay po natin kakainin. Ngayon, habang pumupunta po sila dyan, gusto ko po kamasama tayo manalangin sa Diyos. Alam natin kung tayo namumuhay sa Espiritu o hindi. Amen? Alam natin kung tayo po ay namumuhay ng ayon sa banal na Espiritu o namumuhay ayon sa laman. Kung nararamdaman mo, alam mo sa sarili mo, bago ka pupunta dito, namumuhay ka ayon sa laman, pwede kang humingi ng tawag sa Diyos. At hinigin sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong tanggalin ang mga bagay na ito sa buhay ko. Alisin itong mga bagay na ito sa buhay ko. Tulungan mo akong sumunod sa banal na Espiritu. Amen? Intindihan po natin. So habang pumupunta po sila dyan, malaya po kayo manalangin sa Panginoon, kumuha po kayo at sama-sama natin kakainin at iinumin ang mga elemento ito. Malaya po kayo. Kumuha. Malaya po tayong bumulog sa Panginoon. Dulog natin ang ating mga sarili sa Kanya. Humingi tayo ng tawad, ano man ang mga bagay na ginawa natin, kalabisan o kakulangan. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa na ba sa'yo? Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasapin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa tabernakulo. Biyaya
Jesus. Tayo may patuloy na manalangin sa Panginoon. Siya sa atin, O Diyos. Siya sa atin, O Jesus. Ang aming puso, Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. ano mang kasalanan yun, kapatid, Nagkatapat sumasabog, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kamandawalan sa iyo ay nakamtan ko, O aking Jesus. pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng Panginoon? Habang inaawit natin itong awit, Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kawan-tawanan sa iyo ay nakamtan ko, O aking Jesus. sa punto pong ito, atin pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagkain ng tinapay at pag-inom. Sa sarong ito, sumisimbolo po sa katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Pwede po ba natin sandaling ipikit ang ating mga mata? Tapos, pwede po ba natin isiping mabuti sa umagang ito? Kapatid, handa ka na ba talaga na yung buhay mo, ang banal na Espiritu ang manguna? Handa ka ba, kapatid, na sa oras na ito, simula sa sandaling ito, na ang Panginoong Hesukristo, ang iyong Diyos at tagapagligtas, ang siyang gagawin mong ganap na Diyos sa buhay mo? Handa ka ba, kapatid, sa oras na ito, na isuko ang iyong buong buhay sa Panginoon? Kung ikaw ay handa, makiisa ka sa pagkain at sa pag-inom ng mga elementong ito na sumisimbolo sa dugo at katawan ng Panginoong Jesucristo. Noong ang ating pong Panginoong Jesus, bago po siya ipagkanulo nung gabi ngayon, o nung gabi ngayon na siya po'y bago dakpin, hatulan, at ihiwalay sa kanyang mga alagad. Sa hapunang iyon, siya po'y dumampot ng tinapay. Nagpasalamat po siya sa ating Ama. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos niyang pagpira-pirasikin ng tinapay at ibigay ito sa kanila, ito ang katawan na sumisimbolo, o ito ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoong Yesus. Sa umagang ito, mga kapatid, sabay-sabay natin kakainin ang tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus. At habang inumuyan natin ito, alalahanin mo ang kanyang sakripisyo para sa iyo, para mamuhay ka ayon sa banal na Espiritu. Atin pong kainin ang tinapay na sabay-sabay. Pagkatapos po nila maghapunan, dinampot po niya yung saro.
Muli po siya nagpasalamat sa Diyos, Ama, at kanya pong sinabi sa mga alagad, ito ang dugo na ibubuhos ko para sa inyo. Sa tuwing iinom kayo sa araw ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Habang iniinom po natin ang laman ng saro, alalahanin po natin ang dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigis alang-alang sa ating mga buhay, mabayaran ang ating kasalanan, mahugasan tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at lahat ng karumihan upang makanumbalik sa Kanya ang ating kalagayan. Alalahanan natin ang Panginoon habang sabay-sabay natin iniinom ang sarong ito. Uminom po tayo. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, pinapahayag ninyo kanyang kamatayan at muling pagkabuhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa dakila ninyong pag-ibig sa amin. Sino naman kami para pag-ukulan po ninyo ng inyong dakilang pagmamahal? Kami po ay mga hamak na mga makasalanan. Pero niloob po ninyo, O Diyos, na kayo mismo ay mag-alay, Panginoon, ng buhay sa pamamagitan ng inyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. Yung aming mga pamumuhay ng mga makalaman ay alisin sa amin. Linisin kami sa tiyak na karumihan. Nilinisin kami sa lugmok ng putik ng kasalanan. At pauwiin ang mga salang ito. Kung kami, Panginoon, ay sumasampalataya sa iyo, bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa katotohanan ito, O Diyos. Nawa po, ang bawat isang narinig ito ngayon, kung paano ang inyong mga salita ay narinig namin at naintindihan, dalangin namin na ito'y aming maisa pamuhay, O Diyos. Na ang Panginoong Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas, ang siyang ginagawa namin, Panginoon, ng aming buhay. Wala na kami sa dating buhay. Kami ay bago na. Tulungan niyo kaming mamuhay ayon sa Espiritu na banal. Upang sa gayon, maluwalhati, matakila ang inyong pangalan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa punto pong ito, tayo po ay masiglang magkakaloob sa ating Panginoon habang ibinibigay po natin o binabalik po natin ang mga sarong ito sa ating sisidlan. Tayo po'y maghandog sa kanatahan. Sige po, habang ang isanin niyo po mga sarong. At habang kayo nakahandog sa Panginoon, awitan natin siya. Give, and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ng Diyos
sa mga handog na ito mula sa mga kamay ng mga kapatiran ng mga anak mo na nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Bilhin namin, O Diyos, ang iyong mayamang basbas sa mga ito, na ito'y magagamit upang matugunan ang pang-araw-araw pangailangan ng Iglesia at mas lalong pang mapalawak ang pagpapalagana ng mabuting balita ng kaligtasan na tanging kay Jesucristo lamang natatagpuan. At sa pamagitan ng mga handog na ito, ibuhos mo rin ito sa iyong mayamang papapala sa bawat kapatiran na nangangailangan ng dagdag na nakita. At sa mga wala pang pinagkakailangan, pagkakalooban mo sila ng source of income dahil ikaw ay Diyos na mayaman. Ikaw ang may-ari ng lahat ng ginto at pilak ng mundo ito. The earth is yours and the fullness thereof. You are the owner of the cattle on 1,000 hills. Ikaw ang aming kasapatan, O Diyos. Dahil sinabi mo sa Malachi 3:10, subukan namin na gawin ito dahil bubuksan mo ang turungawan ng iyong karya sa langit at ibubuhos ang rumaragasang pagpapala. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng lang ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Mga announcement po. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay, Merry Christmas na. October na po tayo. Salamat sa Diyos sa katapatan niya sa nakaraang buwan at pagpapala muli sa buong buwan ng October. Amen? Salamat sa Panginoon. Ngayon po, ngayong mamaya ay pagdiriwang po natin ang isang taong katapatan ng Panginoon sa gawain natin sa kalinisan. Ano po? Napakabuti at napakatapat ng Panginoon. Sa lugar na yon, tumawag siya ng mga anak niya at patuloy na tatawag para sa lugar na yon ay magsama-sama din ng mga kapatid. So, after po natin kumain dito, ay dala ko po tayo doon sa mga makakasama po, para ma-witness din po natin ang gawain natin sa lugar ng kalinisan. And then, after po dito, ay meron po tayong salo-salo, meron po ba? Yan. May salo-salo dahil meron po may kaarawan. Yan, naman. Salamat sa Panginoon. Happy birthday. Nakagad. Pwede po ba maglagay muli tayo ng mga upuan dito sa harapan? At hinihiling po natin na yun pong lahat ng may kaarawan sa buwan ng October, buong buwan, simula nung October 1 hanggang October 30 o 31. Ayan, punta po kayo dito at kayo po ay aming ipapanalangin, babatiin, yayakapin. Yan. O yung mga October birthday, punta na po kayo dito. Akayin nyo na po. Kasi yung po aking listahan, yung aking phone ay gamit natin. Yan. Ate Mary ay birthday niya ngayon. Kaya po siya ay naka-red. At saka si Astrid, birthday niya October. Kaya po siya ay naka-red. Yan. Ayan si baby din. Meron pa ba? Meron pa po October. Teacher Ben. Si Ate Pam. Yan. Ako. Mukhang makakatikip tayo ng banana cake nito. At sino pa po? Ang October. Baka meron sa Meron pa po. Bata. Kahit po bata. Kahit bata. October. Pakitingin niya sa group chat. Meron daw may birthday. Bolong. Kung wala dito, okay lang. Wala, hindi natin mapapapunta sa unahan. Ano, bebe? Sino mga kasamahan mo ang tipang na October? Yan po nalalaman. Ayan. Pag po kayong mahiya, kayo po yung ipapanalangin dito, babatiin, yayakapin. Di po namin tiyak kung makakapunta pa kami sa inyong tahanan para kayo ay aming haranahin. Pero sa lugar na ito, sama-sama po namin kayong haharanahin. As in, ipon ka na lang dito na yun. And then, paalis na lang po ng ibang chair. Salamat po. Yung ating mga nag-aawit dyan.
Ate Janine, nari ka naman din eh. si Pastor. Ayan. Pwede po ba natin ituon ang ating mga kamay sa kanila at minsan pa atin po silang ipanalangin. Sila po ay mga kapatid natin na nagnanais na patuloy na maranasan nila yung buhay na kasama ang Panginoon. Marami din sila mga struggle sa buhay, pero ang Diyos ay tapat sa kanila. Ngayong araw na ito, ideklara natin ang patuloy na pagkilos, pagsama ng Panginoon at pagtatagumpay nila sa buhay na kaloob ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay sobrang nagagalak dahil lagi po kayo, Panginoong, nagtatapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, ang tanging tagapagdagdag ng buhay. Kayo, Panginoon, ang nagkakaloob ng buhay. Hindi namin ito kayang pahabain. Hindi namin ito kaya, Panginoong, dagdagan. Tanging ikaw ang pinikilala namin, Panginoon, na pinagmumula ng buhay. Kaya, Ama, sa umaga po ito, pinaparangalan namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, Panginoon, at niluluwalhati. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid namin ito, Panginoon, na ngayong buwang ito, Panginoon, October, ay magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at madadagdagan, Panginoon, ang panibagong pagpapalang taon sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Dinideklara namin, Panginoon, sa araw na ito na sama-sama bilang isang pamilya mo, Panginoon, bilang isang iglesia, na mga kapatid namin ito, Panginoon, ay mananatiling malusog, malakas, pinapagpala mo, Panginoon, patuloy na ginagamit ang kanilang buhay upang magliwanag sa iba at makapamuhay ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Bagamat, Panginoon, ang iba sa kanila ay may edad na, pero naniniwala po kami, Panginoon, may mga pangarap sila, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, na ikaw po ang Diyos na pumatakbo, tumugon, Panginoon, at magbigay ng katugunan ng kanilang mga pangarap, ng kanilang mga panalangin, ng kanilang mga pinakamimiti, Panginoon, na nag-aayon sa iyong banal na kalooban. Panalangin namin, O Diyos, na kayo po ang sasama sa kanila, Panginoon, habang sila'y nabubuhay. At sila'y magiging pagpapala sa kanilang buong sambahayan, sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa buong iglesia, Panginoon, sa mga tao na kanilang makakasalamuha. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gagawa ng mga magagandang istorya, Panginoon, sa kanilang buhay. Marami pong salamat. Sila'y magdideklara na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay tagapagpagaling, ikaw ang Diyos na tagapagayos, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Sa iyo namin iniaalay, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Awitan na po natin, yakapin at batiin po natin sila. Halika tayo tumayo at lapitan natin sila at batiin po natin ang ating mga kapatid. Kami mayroong aming para sa iyo. Pakinggan mo ang tawag, pakinggan mo ito. Nais namin lahat na sabihin sa iyo. Mahal namin ng buong puso. Mabati sa iyong kaarawan, na sana'y magpalain ng Diyos ang iyong buhay. Huwag kang matakot, kasi Kristo ang may sabi, sa halip ay magsaya, sa Jesus ang kasama mo. Kami bumabati sa iyong kaarawan, na sana'y magpalain ng Diyos ang iyong buhay. Huwag kang matakot, si Kristo ang may sabi, sa halip ay magsaya,
kasama mo. Tayo ay masaya, si Jesus ang kasama mo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama natin ideklara na bawat isa sa atin ay binalaya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit ng may kagalakan sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa ating pangukas na awit. At pagkatapos po nito, tayo po'y mananalangin at magkakainan. Salamat sa Panginoon. At tayo ng tanghali.